Magandang araw mga boss, dito na tayo sa part 2 na ang problema nga ni customer pag nasa biyahe siya biglang kumakadyot itong sasakyan niya tapos nagkakaroon pa ito ng palya. Kung makikita nyo, tinatanggal ko na itong spark plug dahil nga sa papalitan ko yan ng bago. Kaya lang pasensya na kayo mga boss, hindi ko napansin habang nagbibideo ako na nag-overheat pala itong cellphone ko. Kaya hindi ko na ipakita sa inyo kung paano ko na ilagay yung bagong spark plug. Kaya kung mapapansin nyo, ang makikita nyo sa video, after ko mailagay yung 4 na bagong spark plug, hinihigpitan ko na yan gamit itong spark plug wrench ko. Siya nga pala mga boss, kapag naghigpit kayo ng spark plug, alalay lang sa paghigpit. Hindi naman kailangan yan mahigpit na mahigpit. At pag okay na yung pagkakahigpit mo sa spark plug, pwede mo na ngayon ilagay itong bawat isang ignition coil dito sa spark plug. Siguraduhin mo lang na maayos yung pagkakatusok mo ng ignition coil dito sa spark plug para maganda yung pagkakalapat ng ignition coil. Tapos pwede mo na ngayon ilagay yung bawat socket wire nitong ignition coil. Ayan mga boss, kung makikita nyo yung 4 na socket wire nilagay ko na. Tapos yung 4 na nut dito sa ignition coil, pwede mo na rin yan ilagay isa-isa dito sa ignition coil nya. After mo maipakapit itong nut dito sa thread nya, gumamit ka na ngayon ng socket wrench sa number 10. Ipainal mo na yung higpit dyan. Pero alalay pa rin sa paghigpit, wag pa rin sobra-sobra sa pagkakahigpit mga boss. Yung tamang higpit, okay na yon. Dito naman ngayon ako sa air filter nya. Tanggalin ko itong air filter cover dahil nga sa papalitan ko ito mga boss ng air filter. Tapos yung mass airflow sensor nito, lilinisan ko. Luluwagan ko itong clamp dito sa inlet hose ng air filter cover. Pag maluwag na yan, dahil sa natanggal ko na yung clip dito sa cover ng air filter, iangat ko muna itong air filter cover para itong lumang air filter ni customer matanggal ko yan. Ayan mga boss, tinatanggal ko na yung luma. Tapos tuluyan ko nang tanggalin itong air filter cover ni customer. Ilihis nyo lang yan mga boss. Kung may mga nakaharang, bahala na kayo, discarding nyo na. Kung may mga wire nakaharang, ilihis nyo lang din naman yun. Tapos ito yung mass airflow sensor nya, meron niyang socket wire, i-disconnect mo lang. Ayan mga boss, na i-disconnect ko na yung socket wire dito sa mass airflow sensor. Tapos kumuha ka ng Phillips screw para matanggal mo naman yung dalawang screw dito sa mass airflow sensor. Pag natanggal mo na yung dalawang screw, pwede mo na ngayon hugutin itong mass airflow sensor dito sa air filter housing nya. Ayan na mga boss, yung mass airflow sensor. Pwede mo na ngayon linisan yan. Gagamit ka ngayon dyan ng mass airflow sensor cleaner. Sprayan nyo lang yan mga boss para yung mga alikabok na kumapit dyan or kung meron man carbon na kumapit din, matanggal nitong pang spray mo na mass airflow sensor cleaner. Marami na akong video ginawa niyan mga boss kung paano linisan yan. Ganyan lang naman siya sa paglinis. Di naman kayo malilito or mahihirapan. Spray lang. Pag okay na mga boss, wag nyo muna ibalik agad. Patuyuin nyo muna yan. Para hindi kayo mainip itong paglalagyan mo ng bagong air filter, linisan mo muna itong loob ng housing nya. Total, natanggal mo na rin lang naman na yung air filter cover niyan. Pag okay na at kung sa palagay mo malinis na yan, pwede mo na ngayon ilagay itong bagong air filter cover mo. Iayos mo yung pagkakalapat niyan mga boss. Dapat wala yung singaw. Pag singaw kasi yan mga boss, pwedeng hindi mag-stable yung idle mo at malakas sa gas. Pag nailapat mo na yan, pwede mo na ngayon ilagay itong mass airflow sensor. Ayan na mga boss, ilagay ko na itong mass airflow sensor. Sa paglagay niyan mga boss, kung paano nyo siya binunot, ganun nyo rin siya ibabalik. Pag nailapat nyo na siya ng maayos, ilagay mo na itong dalawang screw, tsaka mo ngayon siya higpitan. Siyempre naman, dapat yung tamang higpit lang, wag naman sobra-sobra sa higpit dahil nga sa plastic lang yung kinakapitan yan. Pag okay na, pwede mo na ngayon i-connect itong socket wire ng mass airflow sensor mo. Siguraduhin mo lang pag inilagay mo yan, na-ilock mo siya ng maayos. Huwag kayong mag-alala, tutunog naman yan pag nag-lock siya. At pag okay na, pwede mo na ngayon ibalik sa dati niyang position itong air filter cover. Iayos ko muna itong camera mga boss. Sa pagbalik naman itong air filter cover mga boss, madali lang naman yan. Siyempre, pag may mga nakaharang, ililihis mo lang yun. Ang importante, mailagay mo ng maayos itong air filter cover, tapos itong inlet hose nya, mailapat mo siya ng maigi dito sa air filter cover. Siyempre, yung mga clip niyan mga boss, siguraduhin nyo bago nyo ilagay, lapat na lapat itong air filter cover nya dito sa housing. Yun lang, lumihis yung cellphone ko mga boss nang hinigpitan ko yung clamp dito sa inlet hose na nakakonect dito sa air filter cover nya. Punta na ako dito sa loob ng sasakyan ni customer, start ko na itong makina.
Pag start ko agad mga boss, tumining agad itong makina ni customer at nang nirevolusyon ko yan, hindi ko na nararamdaman na parang nabibilaukan itong makina ni customer pag nire-rev ko. Biro nyo mga boss, minsan hindi nyo akalain pagpalyado yung sasakyan nyo o kaya sinisinok, spark plug lang pala ang diferensya, tapos napapagastos pa kayo ng malaki. Kaya malaking bagay talaga mga boss na kahit papano marunong kayo magpalit ng spark plug bago nyo dalhin sa pagawaan. Ang point dun, hindi para siraan ko yung pagawaan, kundi para kahit papano makatipid kayo. Ito naman pagawaan, sasabihin agad naninira. Jesus, siguro gawain mo. Ang sarap-sarap kumita ng galing sa malinis. Ikaw naman iniisip mo agad naninira ako. Kung talagang mahusay ka na mekaniko, kahit ano pa sabihin ko, tandaan mo yan, may magpapagawa sa'yo. Ayun ang point. Anong palagay mo sa mundo? Walang Diyos. May Diyos. Siyempre, pag nakita niya nagugutom ng pamilya mo, bibigyan kanya ng trabaho para may magawa ka. Kung nakikita niya, niloloko mo yung tao, alagay susulsulang ka pa ng Diyos para ulitin mo yung ginagawa mong mali. Alam nyo, sa pagko-comment nyo ng masama, napapaghalata talaga na kayo yung gumagawa ng mali. Nagpapakilala kayo. Tandaan nyo, ang paggawa ng mabuti, hindi yan magbubunga ng masama. Kaya pag may nakita ang gumawa ng mabuti, nagalit ka o kabaligtaran ka nun, ikaw yung gumagawa ng masama. I-pre-scan ko na nga itong makina ni customer, baka may makita pa akong sira, kumita pa ulit ako. I-on ko muna itong ignition ni customer bago ako mag-scan. Alam nyo mga boss, pag ginagamit ko itong scanner ko sa mga sasakyan ng customer, libre yan, hindi ko sila pinipresyohan at nandun pa rin yung pagtatapat ko. Balik na ako dito sa trabaho mga boss, ilagay ko yan dito sa brand ng sasakyan, tapos para mabilis ang usapan, ilagay ko na kagad yan sa automatic selection. Para lumabas yung model ng sasakyan, tsaka ako ngayon siya i-quick test. Kaya lang ang problema mga boss, puro okay yung lumalabas kaya wala akong kikitain dito. Pero joke lang yun. Alam niyo mga boss, mas natutuwa nga ako pag nag-i-scan ako ng isang sasakyan tapos walang lumalabas sa problema. Siyempre, ang maganda ron, hindi nagagastos pa si customer. Mapapasaya mo siya. At magiging panatag yung kalooban niya na wala siyang iniisip na problema. Pag may lumabas naman na fault dito mga boss, meron ka pa naman chances. Pwede namang ma-delete yan. Pero kapag hindi siya ma-delete o kaya talaga bumabalik yung problema, ibig sabihin may kailangan ka na talagang palitan na parts o kailangan na talagang iayos yan. At dahil sa okay naman itong sasakyan ni customer, wala naman akong nakitang problema, 100%. Switch off ko na itong makina tapos ibaba ko na itong hood dahil nga sa magro-road test naman kami ngayon ni customer para malaman namin kung meron pa itong kadyot. Ibaba ko na itong hood mga boss, pero check upin ko muna yan, baka meron ako nakaligtaan. After ko kasi ma-change oil ito, tapos yung preno nito mga boss, dahil nga sa yung handbrake nito medyo mataas na rin at mahina, ginawa ko pa yun. Tapos yung pang ilalim nito mga boss, dito sa passenger side, inayos ko yan. May hinigpitan ako dyan na tornilyo na pinanggagalingan ng lagutok. Pero dito muna kami magpo-focus sa pag-road test sa pagkadyot itong sasakyan ni customer. Kasi biglaan daw yun pag umaandar siya, mapamabagal, mapamatuloy yung takbo niya, lumalabas daw yun. Kaya kung makikita nyo, mas priority ko sa in-road test sa mabagal. Medyo malayo na rin yung tinakbo namin at okay pa rin naman daw yung pagdadrive ni customer, hindi pa daw lumalabas yung problema niya. Alam nyo mga boss, ugali ko kasi yan na kapag may problema yung sasakyan at natapos ko na yung gawin, importante na mag-road test kami para malaman ko kung naging okay na ba yung sasakyan niya or hindi pa. Mahalaga kasi sa akin yun mga boss, yung comment ng may-ari after ko magawa itong sasakyan niya. Yung kumakadyot. Wala pa, wala. Nagpapaano? Hindi pa nagparamdam. Ito yung puro humps Ito ka lang tayo, ma'am? Big time ka pala. Naku, Diyos ko. Araw pa yung... Anong village to, ma'am? Hampton Gardens. Hampton. Nung nabili ko... Kaya pala Hampton to kasi maraming humps. Ay, hindi. Doon kinuha yung pangalan. Puro humps Alam nyo mga boss, ginujoke ko lang naman si ma'am para kahit paano may konting entertainment. Kaya lang, hindi ko akalain, sineryoso pala ni ma'am yun. Ano pala to? Yung pala ito. Ayan puro hams ma'am di ba? Ham as in H-A-M. Hindi, joke lang naman yun ma'am, binibiro ko lang. I-check naman namin dito yung ginawa ko sa pangilalim kung meron pa siyang lagutok. Pag humps na mataas. Before kasi mga boss, pag dumaan sa humps yan, meron niyang lagutok. Ayan, sige, bili mo. Di ba?
O, sige pa, isa pa. O, wala na ilalagkitik. Whoop! Ginanahan si ma'am, oh. Sige, pag nasira, gagastos ka ulit. Tama na! Dito ako nakatira dito. Dito pa. Maganda pala sa place mo. Muli mga boss, maraming salamat sa panonood. Sana nakakuha kayo ng idea. At kung okay lang naman sa inyo, pasubscribe naman itong channel ko. Maraming salamat!